Alia Finnegan, Artistic Gymnastics. Naisip ng Filipino-American gymnast na si Alia Finnegan na tapos na ang kanyang karera bilang atleta hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa Gymnastics Association of the Philippines. Ngayon, si Finnegan ay gumawa na ng kasaysayan kahit bago pa man magsimula ang Olympic Games bilang kauna-unahang gymnastang Pilipina na makikipagkumpetensya sa nasabing event mula noong 1964. Era Villegas, Boxing. Matapos makuha ang kanyang pwesto sa pamamagitan ng panalo na 5-0 sa Italia noong Marso ngayong taon, makikipagkumpetensya si Ira Villegas sa Women's Flyweight 50 kg division sa pag-asang makuha ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa boxing. Nesty Petesio, Boxing. Matapos makakuha ng pilak sa Tokyo 2020 Olympic Games, si Nesty Petesio ay muling babalik sa Olympic stage sa pag-asang makakuha ng mas maraming medalya para sa Pilipinas. Makikipagkumpetensya siya sa Women's Featherweight 57 kg division. Elrene Ann Ando, Weightlifting. Natalo ni Elrene Ann Ando ang ilang mga weightlifter sa Paris 2024 Olympics qualifier event na nagbigay sa kanya ng tiket patungo sa Games. Kabilang sa mga tinalo niya ay ang unang Filipino Olympian gold medalist na si Hidilyn Diaz, na tinanggap ng buong puso ang pagkatalo at nagbigay ng suporta kay Ando. Ngayon bilang isang two-time Olympian, si Ando ay magtatangka sa 59 kilo weight division. Vanessa Sarno, Weightlifting. Napakaliwanag ng hinaharap para sa 20 taong gulang na weightlifter na si Vanessa Sarno na nakuha ang kanyang pwesto sa Olympics matapos ang isang flawless finish sa qualifier sa Thailand kung saan siya ay nagtapos sa ika-5 pwesto sa 71 kilo weight division. Bukod pa rito, natalo rin niya ang kanyang sariling national record na itinakda niya noong nakaraang taon. Livejong Revivar, Artistic Gymnastics. Ilang araw bago ang kanyang ika-18 kaarawan, nakakuha ng pwesto si Filipino-American gymnast Livejong Revivar para sa Olympic Games ngayong taon matapos makakuha ng pilak sa 2024 FI Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar. Siya ang pinakabatang Filipino Olympian sa kasaysayan. Johnny Delgaco, Rowing. Nakapasok si Johnny Delgaco para sa Paris 2024 Olympics matapos magtapos sa ika-4 na pwesto sa World Rowing Asian and Oceanian Olympic Qualification Regatta sa Korea. Ang kanyang panalo ay nagmarka ng kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang rowing Olympian na Pilipina. Samantha Katantan, Fencing. Matapos manalo sa isang kapanapanabik na 15-14 na duel sa Women's Foil Final ng Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifier, matagumpay na nakuha ni Samantha Katantan ang kanyang tiket patungo sa Games at winakasan ang 32 taong Olympic drought para sa mga Filipino fencers. Emma Malabuyo, Artistic Gymnastics. Matapos mabigo sa Olympic spot sa Doha leg ng World Cup, sa wakas ay nakuha ni Emma Malabuyo ang isang pwesto sa Games matapos magtapos sa ika-3 pwesto sa Asian Championships. Ang kanyang bronze finish ay nagbigay daan upang maging pinakamataas na naglagay na atleta na karapat-dapat para sa isang quota slot. Hergy Basiadan, Boxing. Bagaman ipinanganak na babae at kinikilala ang sarili bilang isang lalaki, sumali si Hergy Basiadan sa Philippine Olympic Team at makikipagkumpetensya sa Games sa ilalim ng Women's 75 kg division, ang pinakamabigat na weight class sa Olympic Women's Boxing. Dottie Ardina, Golf. Matapos umatras sa Rio 2016 na Olympics dahil sa Zika virus, sa wakas ay patungo na si Dottie Ardina sa stage para sa kanyang Olympic debut. Sa 60 qualifiers para sa Games, nagtapos si Ardina sa ika-55 pwesto. Bianca Pagdanganan, Golf. Nagtapos sa ika-36 na pwesto mula sa 60 women qualifiers para sa Olympics. Kinakatawa ni Bianca Pagdanganan ang Pilipinas sa pangalawang pagkakataon. Kiyomi Watanabe, Judo. Nakuha ni Filipina-Japanese judoka na si Kiyomi Watanabe ang kanyang pagbabalik sa Olympics matapos mag-rank ng ika-72 sa mundo sa women's negatibo 63 kilo kategory.
Nakuha niya ang isa sa 2 continental quotas na nakalaan para sa Asia. Lauren Hoffman, Athletics. Upang makapasok sa Olympics, kinailangan ni Filipino-American hurdler Lauren Hoffman na makamit ang Olympic Standard Time na 54.85 seconds o magtapos sa loob ng top 40 world rankings. Determinadong huwag hayaan na mayroong humarang sa kanyang daan, siya ay nag-rank ng ika-39 na nagbigay sa kanya ng pwesto upang makipagkumpetensya sa Paris 2024. Kayla Sanchez, Swimming. Matapos makakuha ng pilak at bronze Olympic medals para sa Canada sa Tokyo 2020 Olympics, si Filipina swimmer Kayla Sanchez ay lumipat ng federasyon at ngayon ay kakatawan sa Pilipinas para sa Paris 2024.